Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin, ito pong si Bongit at si Bangag na tinatawag po ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Ito po, ipinagmamalaki niya po na wala na raw pong tao na napakaswerte na katulad niya. Siya na raw po ang napakaswerteng tao. Siya raw po, mga tambay. Bakit ka nga naman hindi suswertehin, mga tambay? Unang-una, buong buhay mo, hindi ka naman nagtrabaho. Hindi po ba? Lahat ng presyo, nakuha mo. Pati nga bisyo raw na pulburon ay nasa iyo pa. At paano ka hindi magiging maswerte? Hindi po ba? Isang damukal po ang kayamanan mo, umano. At grabe rin ang ginawa mo na pagnanakaw umano kasama ang pamilya mo. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang pahayag po ni Bongit at ni Bangag na tinatawag na kanyang ate. But what drives you, what excites you the most in serving our country, Mr. President? I'm here to serve. I'm not here for myself. I'm not here for, but I really think that there are many things that I could do. And I say, you're not yet doing it. Di mo pa natatapos. Go, 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 go. Keep doing it. Keep working, keep working, keep working. Kulang pa, kulang pa, kulang pa. At saka, ang katotohanan dyan, lagi naman magiging kulang yan eh. Kahit ilang taon mo na trinabaho yan, kulang pa rin yan. Kasi hindi nagtatapos yung trabaho. But never mind, you just have to keep going. You have to keep going until you drop. Now po, na-question po namin your life as a president. How about in a different perspective? Do you once wish to live in a different family background? Or naisip niyo po ba na, if I'm not living as in a political background, what kind of life you would like to be po? Oh my gosh. Would I want to have been born into another family? Absolutely not. I still consider, para ang tingin ko sa sarili ko, ako na ang pinakaswerteng tao na kilala ko. Wala na akong kilala na tao na maswerte pa sa akin. Dahil ganyan ang naging ama ko, ganyan yung mother ko, dyan ang naging experience ko. Kasi lahat naman ng experience, kahit hindi ka nag-enjoy, may natututunan ka eh. Di ba? Yes. It was Nietzsche, di ba? What doesn't kill you? Pero sir, say if you weren't born po as... If I wasn't born in my family, you know what? I'll tell you something. That when I was young, I really did not want to enter politics. At saka medyo nadidismaya na sa akin yung magulang ko. Kasi, akong lalaki, isa akong lalaki. Pero ayaw na ayaw ko. Sabi ko, nakita ko yung magulang ko, ang hirap ng buhay nila, ang daming sakripisyo. Sabi ko, ayoko na, yung matahimik lang na buhay. That's why I went to business school. Pero, hindi ganyan ng buhay. Hindi mo ma-predict eh. Kaya dito ako napunta. Not that I regret anything of it. I do not regret one day. Yan mga tambay, pinagmalaki niya po kung sino siya mga tambay at ang kanyang pamilya. At never niya pong ipagpalit kung ano man ang meron siya mga tambay. Ipinagmamalaki niya ang pagiging siya mga tambay. Siyempre po, ipagmamalaki mo talaga dahil nga sa dami ng kayamanan mo eh. Hindi po ba? At maipagmamalaki mo talaga ang history ng pamilya mo. Hindi po ba? At ang nagawa mo. Katulad mo, napakarami mo na kamo nagawa. At kulang na kulang pa ang iyong mga ginagawa dahil walang katapusan. Ang gagawin mo pa sa gobyerno. Hindi po ba? Paano mo nga naman hindi pagmamalaki kung sino ka? At talagang proud na proud ka kung sino ka. Hindi po ba mga bayan? Bakit po? Unang-una, ang pamilya mo, katulad po ng kanyang ina na sinasabi niya, nahatulan po ng 7 count of graft. Guilty, mga tambay. Pero, hindi po naipakulong dahil po sa dating Pangulong Duterte yata, mga bayan. At syempre, ang iyong ama, ang history ng iyong ama ay nailagay pa sa Guinness Book of Record, mga tambay. Ano po? Greatest robbery of the government. Sabi mo, greatest robbery ka ng gobyerno. Unbelievable. Ano pa? Ang history ng iyong pamilya naman
Ang iyong asawa, ano sinasabi ni Saldico? Agricultural scammer. Agricultural scammer ang asawa mo, ayon kay Saldico. Grabe, ang iyong anak na congressman, isang damukal na insertion, mahigit 50 billion ang nahawakan umano. At lalong-lalong ikaw, Bongit, may issue ka ng pulburon. At meron ka rin isang damukal na kinikita raw po bilyon-bilyon galing sa pera ng taong bayan. At napakarami mo binigay na achievement sa Pilipinas. Grabe ang mga achievement mo. Hindi po ba? Sa 3 taong panunungkulan mo, talagang proud na proud ka sa sarili mo kung sino ka. Dahil nga sa ginawa mo sa bansa. Isang damukal mahigit 3 taong korupsyon, flood control project mo na napakaraming naging ghost at napakahihinang klase, pero ginugulan ng isang damukal na pera ng taong bayan. At ang iyong mga achievement katulad ng 2025 National Budget, ang GAA, ay merong naisingit na 241 billion, 500 billion sa flood control mo, mga kabayan, 200 billion sa Maharlika Funds, 129 billion sa gold reserve, na nalugi pa ng 200 billion ayon kay Atty. Topacio dahil napakataas ang ginto. At yung issue ng PhilHealth na 89 billion, 62.5 billion ang GSIS Fund, 62 billion ang SSS Fund, 62 billion ang Land Bank of the Philippines, at 62 billion ang DPP Fund, at 14.370 million ang Lotto. At napakarami pang iba, mga kababayan. Hindi po ba? Pero may sagot naman po dyan ang Vice President mga tamay. Pero ano po sagot ng Vice President, mga kababayan? Nung makabalik kasi sila sa kapangyarihan, ay nalunod na sila. At gagawin na po nila lahat ang napakasarap na buhay. Hindi na po nila ito pawawalang muli dahil nakabalik na raw po sila. Dahil nahandyan po ang kapangyarihan, sinasabi po, kayamanan, at may bonus pa raw pong pulburon, mga kababayan. Kaya po inggit na inggit po tayo kay Bongit, mga tambay, dahil sa napakaganda at napakahusay po, mga kababayan, ang kanyang pagkatao, at hindi po niya pinagsisisihan dahil siya na po ang pinakamaswerteng taong nakilala niya. Kinilala niya po ang kanyang pagkatao at siya na po ang pinakamaswerte. Bakit nga naman? Uulitin po natin, buong buhay niya ay naging buhay hari siya. Buhay prinsipe, buhay hari, at saganang-sagana po sa kayamanan. Kayamanang napakalinis po. Napakalinis po ng kayamanan nila, mga kababayan. Ubod po ng linis, lalong-lalo po sa kanyang panunungkulan ngayon. Napakalinis po ng mga pera na napupunta po yata sa kanya na bilyon-bilyon ayon kay Saldico, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang ating komento dito po sa pinagmamalaki po ng ni Bongit, ni Bangag na tinatawag na kanyang ate. Ang kanya pong pagkatao ay hindi niya po kailanman may pagpapalit, mga kababayan. At ang kanyang pamilya ay ipinagmamalaki niya po ang kanyang pamilya. Magmula sa kanyang ina at sa kanyang ama. At syempre, sa kanyang pamilya, syempre ang kanyang asawa at mga anak. Hindi po ba na talagang nagbigay po ng history sa ating bansa? Magmula sa kanyang ama, sa ina, hanggang sa anak, at hanggang sa apo, ay pare-parehas po silang nagbigay tatak na history sa ating bansa. Ang tanong, maganda po ba ang ibinigay na history sa ating mga Pilipino ng pamilyang ito? Kayo na po ang makakasagot niyan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat.
At syempre po sa mga subscribers po natin, thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po, thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada, at si Nancy Lumampao. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga tambay, manalangin po tayo at magdasal para po tayo maingatan ang ating buong sambahayanan. At syempre po ang pamilya Duterte, malayo po tayo sa lahat. Lahat po tayo malayo sa kapahamakan mga kababayan. At madugtungan pa rin po sana ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga kabayan. Ingat po tayo. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye.